Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Pag-usapan nga natin itong si Auntie Claire na bumisita. Hindi pala bumisita, namasyal sa Canada dahil nagpunta nga po doon si Pangulong Bongbong Marcos at alam nyo naman, kapag lumalakad si Pangulong Bongbong Marcos ay laging kasama si Auntie Claire, mga kababayan. Alam nyo, kahit saan ka magpuntang lupalop ng daigdig, kapag maganda at mabuti ang ipinapakita mo, ginagawa mo, sinasabi mo, at lalo na kapag ipinagmamalasakit mo ang kapwa mo Pilipino, pagka may mga Pilipinong nakakita sa iyo sa ibang bansa, ang magiging damdamin nila mga kababayan ay nasasabik sila sa iyo. Gusto ka nilang yakapin. Gusto nilang iparamdam yung kanilang pagmamahal sa iyo. Ganon. Pero itong pangyayaring ito mga kababayan, kabaliktaran. Kasi po, sa halip na matuwa ang ating mga kababayan dito sa pagbisita o pamamasyal ni Auntie Claire sa Canada, sinalubong siya ng napakaraming mga Pilipino na nagpuprotesta doon at pinagwiwikaan siya ng sari-saring mga masasamang mga salita. Pinagmumura at kung ano-ano ang mga sinabi ng ating mga kababayan sa kanya na hindi makain, mga kababayan. Halos hindi makain. Apo. Matindi ang galit ng ating mga kababayan kay Auntie Claire, mga kababayan ha. Gusto nyong marinig? Eto ha, pakinggan ninyo. Taluoy ang mga Pilipino. Shame on you, Claire, anti-Claire. Ninyo ang kwarta sa flood control. Shame on you, anti-Claire, anti-Claire. Please, Right, baby. please, bring the money to the Filipino people. We have a big flood control projects come right now. Alam niyo mga kababayan, ang napansin kong isa dyan, itong mga pulis doon sa Canada, iba ang kanilang pagtugon sa mga ganyang nagpuprotesta, mga kababayan. Hindi katulad dito sa Pilipinas. Sila ay gumagalang sa karapatan ng mga nagpuprotesta, mga kababayan. Kung napapansin ninyo, ito, tingnan, iyan ang isa sa napansin ko dyan eh. Kung napapansin ninyo, si Auntie Claire, ang sabi nga kanina, anti-Claire, hindi Auntie Claire eh. Anti-Claire, anti-Claire. Nagsumbong. Dahil siya siguro ay kinakabahan siya, baka sugurin siya, o kaya saktan siya, kaya lumapit sa mga pulis si Auntie Claire at nagsusumbong. Ang sinasabi niya ay hinaharas daw siya. Pero tingnan nyo yung mga pulis, mga kababayan, sa halip na kampihan nila si Auntie Claire, parang ano pa, sinang-ayunan nila itong mga nagpuprotesta. Tingnan nyo, tingnan nyo. Kapal ng mukha. You can film all you want, no problem, but they put freedom on you guys, just let them do it. You can film them all you want, no problem. We are harmless. We just want to let them know. Feel free to say whatever you want. She lies! She lies! Oh, come on. Harassing? Look what you did in the Philippines. No, we are not violent. Nakita nyo mga kababayan, kung ano-ano yung mga sinasabi nila kay Auntie Claire, pero itong mga pulis, alam nyo, bilib ako dito sana all. Ganyan din sana sa ating bansa mga kababayan.
Bagamat yung mga pulis naman natin, hindi naman natin sinasabing hindi ganyan. Kaya lang, mas mataas ang pagkilala nitong mga pulis sa mga nagrarally, nagpuprotesta, kahit sa doon sa hinahabol nila at pinagsasalitaan ng kung ano-ano. Mga kababayan, masakit ito, mga kababayan, masakit ito. Kasi nga, bilang isang Pilipino, si Auntie Claire pumunta dyan sa Canada, ang dapat sana, makita yung kanilang kasabikan na makakita ng isang Pilipino, lalo na't ito'y kumakatawan sa isang pambansang tungkulin o kaya gampanin, PCO ito. Nasa Presidential Communications Office ito, mga kababayan. Hindi basta-basta ito. Kung nasa ng Pangulo, nandun siya, mga kababayan. Ganon kataas ang katungkulan ni Auntie Claire, Undersecretary yan. Dapat sana itong mga Pilipinong ito, lalapit sa kanya. Mangungumusta, siyempre makikipagkwentuhan, hihingi ng advice, o kaya sasabihin sana nila yung kanilang mga problema, baka sakali matulungan sila dahil siya ay nagtatrabaho sa Pangulo, pero baliktad, mga kababayan. Ang nangyari dito ay sobrang talaga namang kinainisan at galit na galit ang mga Pilipino nung makita siya. Narinig nyo naman siguro yung kanilang mga sinasabi sa kanya. Sabi ko nga kanina, halos hindi makain yung mga narinig niyang mga salita. Na kung titignan mo, mga kababayan, itong mga kababayan natin, alam nila kasi ang nangyayari. Napapanood naman nila yung balita eh. Nakikita nila ang nangyayari sa pamamagitan ng social media. Yung mga press con ni Auntie Claire, napapanood din nila kung paano siya mag-divert ng mga usapin o kaya mga issue. Kung ito ang problema, halimbawa may problema, ganito, umabot na sa 18 trillion na yata, 18 trillion ang utang ng Pilipinas. Ganito ang gagawin niya. Sa halip na sabihin niya na ganito kasi ang nangyari diyan, kaya umabot sa ganyan dahil sa napakarami nating pagkakagastusan ganito, ganyan. Iba ang sistema niya, iba ang style niya pagka sumagot sa ganyan. Ganito sasabihin niya. Umabot sa ganyan ang utang ng Pilipinas dahil sa nakaraang administrasyon. Yan ay kasalanan ng nakaraang administrasyon. Yun lagi ang kanyang turning point. Laging ganon, mga kababayan. Pagka may mga tanong yung mga nagtatanong sa kanya na mga media sa tuwing nagpe-press con, napakalayo nung tanong, pero kailangan niyang maikonekta yon sa mga Duterte. Napapansin niyo po ba yon, mga kababayan? Laging ganon. Kaya siguro itong mga kababayan natin na nakakapanood sa kanya, ganito na lang ang galit nila sa kanya dahil sa kanilang nakikita, naririnig at napapanood, mga kababayan, na ginagawa nitong si Yusek Claire Castro, mga kababayan. Kaya sabi nila kanina, ang tawag nila sa kanya, Anti-Claire, hindi Anti-Claire eh. Anti-Claire, Anti-Claire, ganun ang tawag nila sa kanya eh. Mga kababayan, kaya kung gusto mo na ikaw ay kagiliwan ng mga tao, kasabikan, kung gusto mo na ikaw ay mahalin ng mga tao, kasi kung ano kasi ang itinanim mo, yun ang aanihin mo. Kapag nagpakita ka ng ugali na hindi maganda sa kapwa mo, yun din ang babalik sa iyo. Kaya siguro merong dapat baguhin dito sa pag-uugali ni Auntie Claire na dapat sana maging magiliw siya. Dapat ay
sumagot siya ng professional ba? Yung professional na pagsagot. Nakita nyo kung paano magsalita. Hindi ko kinakampihan yung yung spokesperson ni BP. Maayos siya magsalita. Hindi katulad ng tirada niya na kapag siya ay nagsasalita, laging mayroong bibirahin, laging may titirahin. Kung sasagot siya sa mga issue, laging ang pagsagot niya ay pag-atake, hindi pagpapaliwanag. Ganun lagi ang ginagawa niya. Kaya siguro, napuno na itong mga kababayan natin sa Canada. Nagkataon na pumunta siya ron. Kaya yan, pinagmumura na siya, mga kababayan. Ganun talaga. Nagtatrabaho ka sa gobyerno, dapat talaga habaan mo yung sintas mo o kordon mo. Kasi pagka maiksi ang kordon mo dyan, kaya sintas mo, wala. Talagang mapipikon ka, mga kababayan. Iwanan na natin yan, si Auntie Claire. Baka kung saan pa tayo mapunta, mga kababayan, dito tayo kay Dito tayo kay Assistant Ombudsman Clavano, mga kababayan. Kasi sinasabi dito, mga kababayan, eto na, i-content na namin, pero sabi namin sa inyo, itutuloy namin. Ito yung karugtong nito, mga kababayan. Ang sabi dito, yung 8 sundalo mula sa Brave 18 magiging bahagi ng case build-up. Ombudsman, gagamitin ang kanilang mga affidavit sa case build-up versus Romualdez at Saldico. Pakinggan natin muna ito para nang sa ganun ay alam natin yung ating pagkatapos. Pakinggan muna natin ito, mga kababayan, panoorin natin pagkatapos ay bibigyan natin ng reaksyon. Because it is only as to them that the statements were deemed to be consistent and categorical. Narinig nyo? Consistent and categorical. Yun daw statement nitong mga dating sundalo, mga kababayan. Yes. Oo. Yung iba kasi medyo broad statements di ba? Medyo broad strokes lang yung pag-describe nila. Pero as to Zaldi and as to former speaker, it was categorical and consistent. So, It was categorical inconsistent. Yun yung testimony nitong mga dating sundalo, mga kababayan, nang sabi rito, gagamitin nila at magiging bahagi ito o ng case build-up laban kay Romualdez at Saldico, mga kababayan. so it's part of a whole, no? Marami kaming tinitignan. Isa lang to sa mga binubuo naming ebidensya. But just the same, we want to get this done para tapos sa tong aspect na to doon sa aming kaso. So, Bunoan in the Marines. Yes, correct. But that's still not the whole. Meron pa, but I cannot divulge everything to the public right now. Ayun. So ano po ang punto natin dito, mga kababayan? Katulad nga po ng napanood nyo na nung nakaraan na sabi ko itutuloy natin. Ito yon, mga kababayan. Kapag ginamit po nila ito, kapag naging bahagi ng case build-up, itong testimonya po ng 18 Marines, mga kababayan, ang ibig sabihin niyan, naniniwala sila doon sa sinasabi, affidavit, na sabi pa nga niya kanina, consistent. Ibig sabihin, hindi siya nagbabago yung kanilang testimony. Kaya, sabi rito, gagamitin nilang case build-up laban kay Romualdez at kay Saldico. Ano ang punto natin, mga kababayan? Kung pinaniniwalaan po nila na itong mga sinasabi ng mga dating sundalo ay totoo, dahil sa gagamitin nga nila naniniwala na sila mga kababayan. Ang ibig sabihin niyan, maging yung mga iba na binanggit
nitong mga 18 sundalong ito na mga tao na nadeliveran nila ng pera, madadamay po itong mga ito. Katulad ng mga nakikita nyo dyan sa screen. Marami po yan. Ito yung isinagawang Blue Ribbon noong June 4, mga kababayan. Pagkatapos ng June 4 na yan, nagsagawa ng press conference ang mga 22, kasi 18, tas nadagdagan ng 4, naging 22 yon na mga dating sundalo. At may mga lumabas pa na nadagdag na iba't ibang personalidad, kasama dyan si Chis Escudero. Ayan. Sino pa? Yung mga bago na binanggit, mga kababayan. Arnold Clavio, sa media yon. At marami pang iba, nandito yata yun. Tingnan ko nga. Ito. Ayan po yung mga listahan ng mga pangalan ng mga mambabatas na tumanggap di umano ng mga maleta ayon sa apidabit ng mga ex-Marines. Isinapubliko po yan sa social media. Ito, nandito si isa dyan si Congressman Abante, si Adjong, si Barbers, sino to? Brosas, Castro. Ito yung ito yung may kaso ito, pero nagtataka po tayo bakit hindi nakukulong ito. May kaso ito eh. At lalo akong nagtataka bakit naging congressman ito. Si Chihuahua, sino to? Dalipi ba ito? Dalipi. Dilima, yan. Fernandez, Garin, yan. Gonzales, Konghun, Luistro. Ito yung nagsasabi na kung wala si dahil kay speaker kaya may akap. Dahil kay speaker kaya bumaha ng biyaya. Yan. Kasama diyan si Manuel. Kasama pa pala ito. Di ba ito yung mga congressman na Ayan. Sino pa? Ito si Sandro. Kasama din dito si Paulo Ortega. Sino pa? Paduano, Kiambao, Romualdez, Suarez, Tulpo. Kasama din na binanggit si Tito Soto, Chis Escudero, mga kababayan. Kaya, kung pagbabatayan po nila, mga kababayan, yung naging statement, affidavit nitong mga 18 Marines na ito, mga kababayan, itong mga nakikita nyo sa screen na tumanggap di umano ng maleta, kasama ito. Hindi pwedeng hindi nila isama ito. Ang ibig mong sabihin, ang sinasabi kasi kanina ni Clavano, mga kababayan, yun daw pagbanggit nitong mga 18 Marines kay Speaker Martin Romualdez, dating Speaker Martin Romualdez at dating Ako Bicol Party List Saldico, consistent daw, mga kababayan. Lumalabas, parang ang gusto nilang marinig lang, ang gusto nilang parang limitado lang, ang gusto nilang kasuhan lang batay sa testimonya ng mga 18 Marines na ito, si Romualdez lang at saka si Saldico. Paano ito pong mga iba? Mga kababayan, ibig bang sabihin ay, kasuhan natin tong dalawang ito pero lahat ng yan, hindi nakasama yan. Absuelto na lahat yan. Ganun ba yun? Yun yung sinasabi natin na pagka ganun ang nangyari, mga kababayan, selective talaga. Selective justice. Hindi po pantay-pantay na pagpapatupad ng batas. May kinikilingan. May pinoprotektahan, mga kababayan. Yan ang isinisigaw ng Iglesia ni Cristo sa nakaraang 3 araw na rally, mga kababayan.
transparency, accountability, peace, at justice. Yung patas na pagpapatupad ng batas, pantay-pantay. Pagka ganun ang ginawa nila, na si Saldico at Martin Romualdez ang kakasuhan nila, na tinanggap nila, ginamit nilang bahagi yung affidavit nitong 18 Marines na ito, halatado na po mga kababayan na mayroon po silang pinoprotektahan pagka ganyan. Hindi naman siguro papayag itong si Martin Romualdez. Kasi kapag nagtuloy po ito mga kababayan at kinasuhan po nila ng plunder si Martin Romualdez, sigurado po yan katulad nung kanyang unang press con o katulad nung sinabi niya nung nagpa-press con siya mga kababayan, sabi niya, marami akong alam sa administrasyong ito. Hindi ako hindi siya pumapayag na mag-isa lang siya. Ang sabi niya, isasama ko kayo. Nagbabanta yun mga kababayan. At ang binanggit niya na kanyang isasama, batay doon sa kanyang pagsasalita, yung executive branch, mga kababayan. Ibig sabihin, sa opisina po ng Pangulo yun, mga kababayan. Kumanta na po mga kababayan. Kaya, etong aabangan natin. Magandang laban nito, mga kababayan. Sana, itong sinasabing ito ng opisina ng Ombudsman, maging patas ito, maging pantay-pantay. Kasi binabantayan ng mga tao yan. Gustong makita ng mga tao na itong mga ito na binanggit ng mga 18 Marines, dapat maimbestigan din mga ito. Hindi pwedeng si Martin at si Saldico lang. Hindi po pwede yan. Kailangan kasama po lahat yan. Para nang sa ganon, yung nasira na tiwala ng taong bayan, bumalik. Alam nyo, pagka ang lahat na yan naimbestigahan, kapag ka napanagot ang dapat na mapanagot sa mga katiwalian na nangyari sa ating gobyerno, lalong-lalo na itong mga binanggit ng mga 18 Marines na ito, mga kababayan, babalik yung tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Pero kapag ka hindi po nila inasikaso ito, gusto nila ibaon na lang sa limot at kalimutan na lang ng mga Pilipino ito, lalong aapoy ang galit ng mga Pilipino sa administrasyon, lalo silang maghihimagsik laban sa administrasyon. At ang nakakatakot diyan, baka darating ang araw, magugulantang na lang sila, nasa pintuan na ng Malacanang mga taong nagpoprotesta, mga kababayan. Yun ang nakakatakot doon, mga kababayan. Oo, nakakatakot yun. Kaya mga kababayan, abangan natin, tingnan natin. Kasi yung kay Senator Rodante Marcoleta, naisampa na po sa Sandigang Bayan. Sinampa na po yan ng opisina ng Ombudsman sa Sandigang Bayan. Naghihintay na lang po tayo kung ano po ang magiging pasya, desisyon din ng Sandigang Bayan. Diyan natin makikita ngayon kung papaano din manindigan itong Sandigang Bayan. Pagka ito, kasi nakapattern na yan Kapag ito ay sumang-ayon dun sa kagustuhan nila, alam na natin ang mangyayari, mga kababayan. Aabangan na lang natin ang susunod na kabanata. Bueno, yun lang ang aming maibabahagi sa inyo mga kababayan. Maraming salamat sa inyong pagtsitsaga. Ito po ang inyong lingkod, Just Vlog. Laging bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw. Ano man ang inyong ginagawa at nasa man po kayo, lagi po kayong mag-iingat.